Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, tayong lahat ay binibigyan ng panibagong pagkakataon ng Diyos upang muling manalig at umasa sa bawat kabutihang magagawa sa ating buhay. Kaya upang maging karapat, dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo po kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisi pangatal. Wala pa ring narinig na Diyos na tulad mo, wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo,
na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral ang mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki, nang sinapit nami, mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na makikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas
upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan niya ng kanya-kanyang gawain, at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, ngayon po ay unang linggo ng panahon ng Adbyento, unang linggo ng huling buwan ng taon na ito. Kaya sa huling buwan na ito, mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? Maraming salamat po, Panginoon. Umabot kami sa dulo. Magpakabait tayo para hanggang dulong-dulo ng taon na ito ay maabot natin. Unang linggo ng bagong taon ng simbahan. At mga kapatid, ang 2023 may natitira pang isang buwan. May isang buwan pa tayo para gawin ang mga dapat mong gawin. Alam mo yan, huwag ka magmaang-maangan. Mga dapat mo nang simulan, mga dapat mo nang ayusin, mga dapat mo pang bilin. Ito, huwag kalilimutan.
mga dapat mo pang bayaran. Hindi pa tapos ang taon. Sabi nung aking nabasa, pinahiram kita nung ikaw ay nakiusap. Ngayong singilan, hindi na kita makausap. May isang buwan ka pa para tapusin ang dapat tapusin. Mga kapatid, hindi problema kung marami pang oras o kaunting oras na lang ang meron ka. Ang isipin mo, may oras ka pa. O mo sabihin na, kasi huling linggo na huling buwan na O kaya, matagal pa naman. Bata pa ako. Huwag ka magpapakasiguro. Hindi po problemahin kung mahaba o maigsi na lang ang oras. Ang mahalaga, may oras ka pa. Hindi mo man magawa na ang lahat. Ang mahalaga, may ginawa ka pa rin sa araw at oras na meron ka pa. Huwag ka na mainggit sa iba. Kung hindi mo kayang gawin lahat ng meron ng iba, at least may ginawa ka sa buhay na natitira pa. May oras ka pa. Sabihin nga natin sa katabi natin, may oras ka pa. At pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin sa oras na binibigay pa sa atin. Lord, salamat. Ibig sabihin, pwede pa kaming magkaayos. Pwede ko pang makuha. Pwede pa naming mabigay. Kaya alam nyo, itong ating, napakalaki nitong ating koronang Adbyento, no? Nasindihan na po ang napakalaking unang kandila ng Adbyento. Ang 4 na kandilang yan, simbolo ng 4 na linggo ng Adbyento, ay mayroong tema bawat linggo. Ang unang kandila ng Adbyento ay ang kandila ng pag-asa. Ngayong Adbyento, bukod sa babalikan natin, bukod sa pagninilayan natin, ang ginawa ng mga Israelita noon, habang hinihintay nila ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos, ngayong Adbyento, palalakasin ulit natin. Baka kasi mahina na. Baka pinahina na. Kaya ngayong Adbyento, sama-sama tayo, palakasin ulit natin ang ating tiwala, pag-asa sa sarili, sa Diyos, at sa isa't isa. Katulad ng ipinaalala sa atin ni Pablo, sa mga taga-Korinto sa ating 2 pagbasa, mga kapatid, tignan mo ulit ang sarili mo ng may pag-asa. Tignan mo ang sarili mo ng may pag-asa. Wala ka pa sa dead end. Hindi ka hopeless case. May pag-asa pa ang buhay mo. Huwag mo kalilimutan ang mga ginawang magaganda ng Diyos sa iyo nitong nagdaang buwan. Bago matapos ang taon na ito, huwag mong kalilimutan ang mabubuting itinuro ng Diyos sa iyo. At lagi mong tatandaan, anumang kaalaman, sabi ng ating 2 pagbasa, anumang kaalaman, anumang kakayahan na nakikita ng ibang tao sa iyo, galing sa Diyos yan. Huwag kang mayabang. Anumang kabutihan, kakayahan, katalinuhan na nakikita ng ibang tao sa iyo, bigay ng Diyos sa iyo. Na dapat mong gamitin lang at dapat mong gamitin lagi sa ikadarangal ng Diyos. Nung Miyerkules, mga kapatid, galing sa mga binibigay ninyong donasyon, ito lagi niyo pong tatandaan, hindi nasasayang ang mga binibigay po ninyong donasyon. Lalagyan natin ng mukha. Bibigyan namin kayo ng resibo, hindi lang sa papel. Nung Miyerkules, sa tulong ninyo, nakapaghanda, nakapagbigay na po tayo
ng maagang pamaskong handog sa mga kapatid nating Aita doon sa Porac, Pampanga. 3 communities, 3 bundok ang pinuntahan natin para bigyan ang mga kapatid natin sa Kamyas, Sapang, Uwak at Villa Maria. Tuwang-tuwa sila. Salamat daw, sabi nila. At nung binibigay na ho natin yung pamasko nila, marami sa mga kapatid na Aita, salamat Father, thank you Among, thank you po. Pero may isang matandang babae, pagbigay ko ng ating pamasko, ang sabi ng matanda, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tandaan natin, to God be the glory, hindi sa iyo ang papuri. Kaya nga, tamang-tama lang sa paghahanda natin, hindi lang sa Pasko ng pagsilang. Ang Adbyento hindi lang tungkol sa December 25. Ang Adbyento tungkol sa hindi natin alam na pagbabalik ng Panginoon para hatulan tayo. Pero maganda yung sinabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Ito ang dasal din natin bago matapos ang taon na ito at bago man tayo matapos sa mundong ito. Panginoon, napakatapat mo sa akin, pero nagkasala ako sa iyo. Naging madamot ako, naging mayabang ako, naging sinungaling ako, pero tapat ka pa rin sa akin. Patawarin mo ako. Bawiin mo ako. Kaya nga, anong kulay ng Adbyento? Sabi sa akin nung aking kasama sa opisina sa SSDM, wow, Father, kulay talong ka ngayon na. Violet. Ano ang kulay na ito sa ating simbahan? Ito po ang sinusuot namin kapag nagpapakumpisal at nagmimisa kami sa patay. Ngayong Adbyento, ito ang panawagan sa bawat tao. Let us all die from our sinfulness. Ang Adbyento ay panahon para magsisi, magsorry, magpatawad, at magbalik loob. Kaya may Pasko dahil may Diyos na nagpatawad at nagligtas sa mundo. Kaya nga, ano ang unang paalala ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon? Ano ang unang paalala sa unang linggo ng Adbyento? Mag-ingat ka. Huwag kang magsasayang ng oras. Huwag kang magpapalipas ng araw na meron ka pa ngayon. At hindi mo kailangan ng mahabang oras. Hindi mo kailangan ng mahabang buhay para matuto kang magmahal, magpatawad, magmalasakit. Si Kristo, 33 years lang sa mundo. Pero pinatunayan niya, pwede kang magkaroon hindi lang ng karangalan, kundi ng buhay na walang hanggan. Hindi pahabaan, hindi patagalan ng oras, kundi nasa tamang paggamit ng bawat oras. Noong October na nagbigay ako ng retreat sa mga Pilipino sa UAE, meron akong isang mahalagang natutunan sa kanila. Sa atin dito sa Pilipinas, may tinatawag tayong PWD. Ano pong ibig sabihin ng PWD? Persons with disability. Iba sa UAE. Ang tawag nila sa mga kapatid nating may kapansanan, hindi PWD, POD. People of Determination. Huwag mong tignan ng sarili mo sa kung anong wala ka, pero sa kung anong kaya mo pa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, may ilang araw pa tayo
bago magpasko. Pero ang oras natin sa mundo, hindi tayo sigurado. Kaya muli, sa tulong ng panahon ng Adbyento, sana maalala ulit natin na anumang mali at masama sa sarili, araw-araw binabawasan, tinitigilan. At anumang mabuti at maganda, araw-araw dinadagdagan, sinisimulan. May oras ka pa, pwede ka pang makapaghanda. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong tiwala nating sabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinapanalangin ang kapayapaan sa ating pamilya, sa ating bansa, lalo na sa Mindanao, ang kapayapaan sa gitnang silangan. Ipagdasal po natin ng mga kapatid nating may sakit, ang mga may malubhang karamdaman, ang mga may kinakatakutat na karamdaman, ang mga may kapansanan. Ipagdasal natin ng mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga walang sapat na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, patatagin mo po kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo
hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay, na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ang Immaculada Concepcion, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, binibigyan ka pa rin ng pagkakataon ng Diyos para magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kay gulo na nga ng mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya sama-sama tayo manalangin dahil darating ang Pasko. Panginoon, halina, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng
lumapit ang Pasko. Panginoon, halina, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina, umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating second parish-wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie del Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay for San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat po, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy niyo pong binibigay na tulong, donasyon at suporta sa mga gawain, programa ng ating simbahan, lalong-lalo na po pagdating sa pagkakawang gawa. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office at ang mga in-kind donations, ang mga bigas, delata, noodles, kape, sabon, malinis na tubig, pwede nyo pong dagdagan ngayong December ng iba pang items para po sa mga pamaskong handog natin, tsinelas, kumot, banig,
para po sa mga kapatid natin, hindi lang sa mga biktima ng kalamidad, kundi sa araw-araw ay salat sa buhay. Salamat dahil kahit meron kayong mga sariling pangangailangan, nagiging pag-asa pa rin kayo sa buhay ng iba. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawan niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Ibigto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinapatayan